2 taon matapos ang mga kaganapan sa Mission Impossible, Rogue Nation, at pagkahuli kay Solomon Lane, ang mga nalalabing miyembro ng syndicate ay muling nag-organisa bilang isang teroristang grupo na kilala bilang mga Apostles. Sila ay inupahan ng isang extremist na kilala bilang John Lark at sinusubukang makuha ang 3 ninakaw na plutonium core para magamit niya sa 3 nuclear bomb. Ang Impossible Missions Force agent na si Ethan Hunt ay itinalaga upang bawiin ang plutonium. Habang nasa misyon sa Berlin, binihag ng mga Apostles ang kapwa-miyembro ng team na si Luther Stickell. Pinili ni Ethan na iligtas si Luther na nagbigay daan sa mga Apostles upang nakawin ang mga plutonium core. Nahuli ng IMF team ang Norwegian nuclear weapons expert na si Niels Delbruck na pinaniniwalaan ng CIA na gumagawa ng mga armas para kay Lark. Gamit ang isang peking broadcast ng kapwa-miyembro ng team na si Benji Dunn na nagpanggap bilang CNN's Wolf Blitzer at inanunsyo ang pambobomba sa Rome, Jerusalem at Mecca, tinrik nila si Delbruck upang i-unlock ang cellphone na ginamit niya upang makipag-usap kay Lark. Dahil sa pagkabigo ng IMF na mabawi ang plutonium, inatasan ng CIA Director na si Erica Sloan ang Special Activities Division agent na si August Walker na samahan si Ethan sa misyon upang mabawi ito. Pinasok ni na Ethan at Walker ang isang nightclub sa Paris kung saan inaasahan na bibili si Lark ng plutonium mula sa mga Apostles, kasama ang isang arms dealer na kilala bilang White Widow na nagsisilbing broker. Sinundan nila ang isang lalaki na pinaghihinalaang si Lark, ngunit matapos ang isang matinding laban sa men's restroom, napatay siya ng MI6 agent na si Ilsa Faust. Nagpanggap si Ethan bilang si Lark at nakipagkita kay White Widow, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang umatake ang mga hitmen. Bilang kapalit ng plutonium, inatasan ni White Widow si Ethan na iligtas si Lane mula sa isang armored convoy na gumagalaw sa Paris at ibinigay ang isa sa mga cores bilang paunang bayad. Agad na inatake ni na Ethan at Walker ang convoy upang maiwasan ang pagpatay ng kapatid ni White Widow na si Zola at ng kanilang mga tauhan sa mga lokal na pulis. Pinangunahan nila ang mga pulis at ang mga tauhan ni White Widow sa isang hagaran habang sina Benji at Luther ay sinecure si Lane. Inatasan ni White Widow si Ethan na dalhin si Lane sa London. Sa isang safe house sa London, inutusan ni IMF Secretary Hunley si Ethan na itigil ang misyon at sumuko matapos makatanggap ng peking ebidensya na nagpaparatang kay Ethan bilang si Lark. Tinrik ng team si Walker na aminin na siya ang tunay na Lark at ipinaalam kay Sloan na nagpadala ng isang CIA unit upang arestuhin ang lahat. Ngunit ang unit ay na-infiltrate ng mga Apostles at nasa ilalim ng pamumuno ni Walker. Pinatay ni Walker si Hunley at hinabol siya ni Ethan. Binantaan ni Walker ang kanyang dating asawa, si Julia, bago tumakas sakay ng helicopter. Ang team, kasama si Ilsa, ay tinunton sina Lane at Walker sa isang medical camp sa Himalayas. Nadiskubre ni Ilsa na balak ni Lane na pasabugin ang mga nuclear bomb sa medical camp na magdudulot ng kontaminasyon sa supply ng tubig ng India, Pakistan at China na magreresulta sa pagkawasak ng 1/3 ng populasyon ng mundo. Ang mga bomba ay nakalink sa pamamagitan ng isang failsafe. Anumang pagtatangka na i-defuse ang isang bomba nang hindi na-disarm ang detonator ay magti-trigger ng isa pa. Natuklasan ni Ethan na si Julia at ang kanyang bagong asawang si Eric ay nagtatrabaho sa kampo. Ipinrogram ni Lane ang detonator ng mga bomba sa isang 15-minutong countdown at ibinigay ito kay Walker. Lumipad si Walker sakay ng isang helicopter habang sina Benji, Luther at Ilsa ay sinusubukang hanapin at i-defuse ang mga nuclear weapon. Tumulong si Julia kay Luther na i-disarm ang unang bomba, ngunit hindi nila ito ma-defuse nang walang detonator. Nahanap ni Ilsa ang pangalawang bomba, ngunit inambush siya at napasuko ni Lane. Sa huli, natalo nila ni Benji si Lane. Ni-hijack ni Ethan ang isang escort helicopter at nagawa niyang ibagsak ang helicopter ni Walker. Naglaban ang dalawa sa gilid ng bangin na nagtapos ng ihulog ni Ethan ang isang hook na nakakabit sa isang helicopter kay Walker. Nakuha ni Ethan ang detonator na nagbigay daan sa team upang i-deactivate ang mga bomba. Pagkatapos ng lahat,
Sinabi ni Julia kay Ethan na nabigyan siya nito ng pinakamagandang buhay sa kabila ng kanyang commitment sa IMF. Ibinigay ni Sloane si Lane sa MI6 sa pamamagitan ng White Widow na nakuha kay Ilsa ang kanyang pagpapawalang sala at pinuri si Ethan para sa kanyang mga nagawa.